Good day, netizens. It's been quite a while nang nirelease dito sa Pilipinas ang Raider 150. Nagkaroon na nga ng iba't ibang generation ng motor na to. And up till now, despite na nagkaroon na ng FI version, namamayagpag pa rin at tuloy-tuloy ang production nitong carb type na Raider 150. Unlike sa ibang motor na pag nagkaroon na ng FI version na phase out na yung carb, ay tinatangkilik pa rin itong motor na to. Sulit pa nga ba talaga ito? Alamin natin ngayong araw. Without further ado, let's get right to it. Sa makina, meron tayo ditong 4-stroke, oil-cooled, at ang pinagmamalaki niya, of course, dual overhead cam or DOHC compared sa mga competitors niya sa ganitong category na single overhead cam lang. So, may kanya-kanyang preference ng tao pero yun talaga yung bentahe ng Raider based sa mga first owners nito. Ang displacement naman niya to be exact is 147.3cc. Meron din tayo ditong bore and stroke na 62 by 48.8 mm. Meron din tayong compression ratio dito na 10.2:1. Kung makikita niyo yung pagkakadesign ng Raider 150 carb netizens, may kanipisan ng motor na to na parang pinapakita niya na kaya niyang bumulusok na parang bala sa mga high speed dahil lulusot at lulusot talaga sa hangin or made for aerodynamics ang isang to. Gustong-gusto ko yung pagiging sharp ng mga edges niya kagaya dito sa isang to, parang may palikpik. Tapos sa unahan naman niya, may pagka V-shape yung kanyang headlight. To be honest, sobrang naaasigan ako sa headlight ng carb type. Para kasi siyang may character na pinapakita niya na matulin ako, mabilis ako. And yung mga decals niya, ito yung motor na kahit punong-puno siya ng decals, hindi siya nagmukhang cheap or pangit sa mata. In fact, parang nagmukha pa nga siya dalong pangkarera dahil maganda yung combination at pagkaka-design dun sa mga decals na nakapalibot sa kanya. Sa unahan, meron tayo ditong Raider R150. Konting specs and features dyan na decals. Sa gilid, merong Easy Star. Sa gilid naman, nakalagay yung R150 Hyper Underbone. Kayo, netizens, anong masasabi nyo sa overall designs niya? Nagustuhan nyo ba? Comment nyo naman sa ibaba. Gusto ko rin yung pagiging matulis hanggang dito sa likuran. Dito sa unahan, gusto ko yung headlight niya kasi para siyang merong effect na parang bluish dun sa pinaka-glass ng headlight niya. And meron din tayo ditong naka-emboss na Suzuki emblem. May S lang siya dyan. Nagpapa-elegante lalo sa motor. Ganda talaga ng mukha niya. Parang may character yung pinaka-motorsiklo. Nagustuhan ko rin na kahit papano may konti siyang protection for our telescopic fork at suspension sa unahan. And then, of course, meron din tayo ditong cowling sa ilalim. Aside from aesthetic, functional din ito. Kasi may protection yung pinaka-ilalim ng ating engine. Pag tinitingnan ko siya, netizens, ito yung motor na parang pwedeng ipangharabas, pang araw-araw, sa itsurang napaka-elegante. Maganda talaga yung quality na in-insert dito ng Suzuki. Good job! Nagustuhan ko rin, netizens, yung pagka-blue ng kanyang mags. Yung iba pinapalitan to ng white at bagay na bagay pa rin naman. Yung iba naman pinapalitan ng parang fluorescent color. Depende na lang sa inyong taste kung anong kulay yung ipapapalit nyo dyan. Pero yung stock, good na talaga siya. Ang ganda ng pagka-blue niya. Sa unahan naman, meron tayong tire size na 70 by 90 by 17. Maganda yung pagkanipis ng gulong niya dahil nakaka-add ito sa acceleration ng motor pero hindi na-apektuhan yung handling dahil 17 inches wheels naman siya. And on my experience, makapit naman ang kanyang stock tire. So no need magpapalit agad right off the bat. Meron naman tayo ditong telescopic fork na suspensions and nagustuhan ko na meron siyang konting protection para sa kanyang suspension para just in case lang may tumalsik dito mga bato during high speed, hindi agad-agad madadamage yung motor. Meron din tayo ditong single hydraulic disc sa unahan na braking system and napakalaki po ng disc niya na merong 2-pot caliper kaya sapat na sapat ito para pahintuin instantly ang motor na to on a sudden situation. Yun nga lang, wala pa siyang ABS but still, nagustuhan ko na meron siyang malaking disc, nakaka-add ito sa stopping power ng motor. Sa likuran naman ng license, meron tayong tire size na 80 by 90 by 17. IRC na nga pala ang tatak nito kaya makapit at tubeless na rin siya. So iwas sakit sa ulo. Pag napako ka kahit maiwan doon, umaandar pa rin yung motor. Meron din tayong disc brake sa likod and on my experience dito sa gulong na to, before kasi nakikita ko sa mga feedback ng mga owners na mabilis daw mag-lock yung likod. And on my experience, isang beses pa lang ito nag-lock sa akin nung nag-sudden downshift ako. Basta makabisado mo yung tamang timpla ng pagka-downshift or sudden brake sa motor na to, hindi naman siya maglalak. So, mas maigi, nakabisaduhin mo muna yung motor mo bago ka magmabilis. Kasi nga, kagaya na sinabi ko, non-ABS pa po ang motor na to.
Meron din tayo ditong half chain cover para sa kanyang kadena. Make sure din na mag-maintain ng kadena. Unlike kasi sa mga scooter, ang mga manual transmission, syempre may kadena. I-maintain nyo rin siya, dapat laging malinis and well-lubed. Isa sa mga nagpaangat talaga sa Raider 150 carb ay sa panahon na na-release ang motor na to, meron na tong 6-speed manual transmission na gearing. Noong mga panahon na hanggang 4-speed at 5-speed pa lang ang mga motorsiklo, yung Raider carb 6-speed na. Kaya hindi nakakapagtaka na nakakasabay pa rin siya sa needs at standard ng mga motor nowadays. Kasi isa siya sa mga nauna eh. OG nga, kumbaga. Wow. If meron man ako i-add dito sa side na to for points for improvement, siguro sana nagkaroon or yung mga susunod pang Raider ay magkaroon ng kill switch sa kanilang side stand para mas safe. Kasi pag nalimutan mo yung side stand mo, it can cause accident kapag umaandar ka pagka sumayad ito sa kalsada. Aside from that, goods na goods pa rin talaga siya. Ang ganda ng shape ng kanyang taillight na this is classic na Raider talaga. May kaliitan lang siya pero ang gusto ko sa kanya isang full assembly lang siya. Wala nakahiwalay ng mga turn signal sa gilid kaya wala kang pangamba na baka may mabali in the long run or kahit matumba man yung motor mo, full assembly siya, walang mababali. Compact na compact looking naman siya and very visible to kahit ganyang kaliit sa kalsada. So kapag nagpreno ka, hiilaw yan. Though wala talaga siyang nakahiwalay na ilaw para sa plaka pero itong ibabang ito, damay na yan or naiilawan na rin yung plaka niya. May kaiklian din yung kanyang fender sa likod pero bagay naman sa totality ng motor and safe na rin para sa inyong angkas, hindi na siya matatalsikan. Gustong-gusto ko rin na very sturdy yung feeling ng grab bar niya for our pillion ride. Bakal siya at makapal, kaya masasabi ko reliable talaga ito for our pillion ride. Dito mo rin of course makikita yung kanyang susian para sa upuan. So, sususian mo lang siya. Isa din sa medyo outdated na sa motor na to kasi yung mga motor nowadays, doon na lang sa pinakasusian yung bukasan ng upuan. Pero dito, sususian mo rin siya sa gilid. But that's not a big deal. Matagal naman tayo nabuhay sa ganitong klaseng orientation ng motor. Pero in the future, malay nyo naman, di ba, maging mas convenient na yung pagbukas ng upuan niya. Yan. Speaking of upuan, yung kanyang underseat storage, wala ka naman masyado talagang makikita dito. And wala din talaga siyang storage kung tutuusin. Siguro, kasya dito, mga lumpia, Shanghai, sa gilid, hotdog, dyan. So, fortunately, hindi kasya yung aking... Hey, y'all, come look at this. iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. So, yun yung pinaka nasad ako dito sa part na to. Highest, fully paid pa naman. Fuel tank capacity naman niya is 4.2 liters. Understandable na yan given the fact na sobrang nipis naman talaga ng motor na ito. And siguro ayan na yung pinakamalaking pwedeng ikarga dito. I think yung iba nagkaya nilang mag-modify ng mas malaking fuel tank. But for me, as it is, goods na yon. It could be better kung mas malaki ito dahil nga sa given average fuel consumption niya na 40 to 45 kilometers per liter. Yung iba naman nakaka 50 kilometers per liter pa. So, kung mas malaki pa to, mas malayo yung mararating sana natin bago tayo magpagas ulit. Speaking of seat, ito yung isa sa hindi ko inaakala sa Raider. Akala ko talaga yung seat niya is very uncomfortable kasi kung titingnan nyo, napakanipis niya. Good thing kasi nung inangkas natin si OBR Lourdes, nagustuhan niya yung seat ng Raider 150. Sakto lang siya, hindi siya matigas, hindi rin siya sobrang lambot, pero saktong-sakto na siya. Siguro mararamdaman na lang natin yung konting ngalay kapag mahabang biyahe na wala naman talagang excuses. Kasi kahit anong motor, may ngalay talaga at masakit sa puwet pagdating sa mahabang biyahe. Pero for city driving, I have no problem with this kind of seat. Nagustuhan ko yung texture niya, hindi madulas sa kahit anong klase ng tela ng shorts or pantalon. Hindi siya madulas, makapit siya. And for the pillion ride, meron din siyang allotted seat na halos may separation yung molde ng driver at angkas. Kung medyo may kalaparan nga lang kayo at angkas ninyo, siguro yun na yung major game changer doon or mararamdaman nyo yung pagkanipis ng motor na to. But on an average body type, goods na goods at magiging comfortable kayo dito. And that's something na hindi ko in-expect sa motor na to. Comfortable pala talaga siya. Speaking of comfort, isa pa sa misconception ko sa motor na to na akala ko dati is hindi ito komportabling motor. As I ride it, nagulat ako kung gaano ka-komportable pala talaga ang motor na to. Yung sitting position niya, naka-upright. Siguro kung may maninibago ka man is yung weight mo is nandito sa pinakapalad mo kasi medyo nakayuko ka. Pero gugustuhin mo tong position na to para sa klase ng motor na yon. May something na pagkakadesign sa kanya na ang sarap niyang sakyan at ang sarap niyang imaneho. Kaya niyang magmabilis. Kung magmamabilis ka, maganda yung position mo kasi makakayuko
umuupo ka naman agad. Pwede ka rin namang relax na sitting position lang na parang nagtutour. Hindi ito nakakangalay. Siguro kung may one thing man ako na wish sa kanya is wala siyang kahit saan paglalagyan ng inyong mga bag. Gaya halimbawa nito. Kapag papasok ako sa trabaho, lagi ako meron dalang maliit na maleta. Kaya lang, hindi ko alam kung saan siya ilalagay kapag nagda-drive na ako. Kapag dito, pwede siyang malaglag. Kasi syempre, ibababa mo rin yung paa mo kapag ka nag-traffic situation. So, ginagawa ko sa kanya is nakasukbit siya ngayon dito para lang imaneho siya. Eh kung makikita nyo, medyo delikado kasi limitado na yung inyong pag-turn dahil meron nga sa gabal na bag. So, ganito yung solusyon na ginawa ko for the meanwhile. Nagdala ako ng backpack at dapat siguro lagi kami dalang backpack para doon mo ilalagay ngayon yung mga gamit mo pampasok sa trabaho. Sa gantong paraan, pagka bumiyahe ka, wala nang abala kasi nasa likod na yung mga gamit mo. Yun nga lang, kapag may angkas ka, may konting problema kasi mawawala ng space para sa angkas. Pero may isa pang solusyon dyan. Pwede kang magpakabit ng mga bracket para sa inyong Raider. Kagaya nito, meron tayo ditong Greeks na bracket para sa Raider. Ito yung presyo niya. Available din pala ito sa Shopee, Nedishop, or search nyo lang kami sa Google Maps or Waze. Free install naman kami nito. Pwede mo siya ikabit dito sa Raider mo. At kapag nakakabit na to, itong maganda. Kayang-kaya niya kahit na ang mga 45 liters na Motaro top box kagaya nito, alloy, dahil marami na rin kami nakabitan nito. So ito naman, ang SRP nito is 5,700, available din sa Shopee, Nedishop, or pwede nyo rin kami i-visit sa aming physical store. Ngayon, itong isang to, kapag kinabit mo sa Raider mo, 45 liters na yung pwede mo ikarga. Meron ka pang mga organizer dito, at saka safety security na kapag babasagin yung inyong ilalagay, pwede mo siyang i-lock. Tapos, libre na rin yung backrest para sa mga angkas. Siyempre, ayaw naman natin uncomfortable yung angkas natin, so may sandalan pa yung angkas. Sulit, di ba? May re-recommend ko rin ang Raider 150 sa mga beginners kasi kung makikita nyo, Nedisys, napakababa ng seat height niya. It's only 764mm. My height is around 5'3 to 5'4 pero abot na abot ko pa rin ang motorsiklo na ito. Kaya para sa mga beginners, di kayo mahihirapan na i-maneuver ang motor na ito. Napakalawak din ang kanyang turning radius pero kahit na mababa ang seat height, above average naman ang kanyang ground clearance na mayroong 140mm. So pagdating sa mga gahiganting humps ng Pilipinas at ang mga subdivisions, makikita nyo sa akin test drive experience na hindi talaga tayo sumayad sa mga yon. Kaya goods na goods yung aking riding experience sa motor na ito. Napakagaan nga rin pala ng motor na to, Nedisys. 107 kilograms lang. Kaya hindi mahihirapan kahit mga newbie riders or kahit lady riders na hindi sanay sa mabibigat na motor. Kaya what I can say, satisfied talaga ako sa experience ko sa motor na to. Pagdating sa panel, Nedisys, to think na it's been a while since lumabas ang motor na to, siguro, masasabi kong nung nai-release siya dito sa Pilipinas, isa to sa may magandang meter panel. Kasi makikita nyo, semi-digital na siya. Meron tayo ditong analog display at saka meron din digital. So sa analog, makikita mo dito yung inyong RPM indicator or revs per minute, tachometer sa tawag ng iba. Habang sa digital panel gauge naman niya, makikita natin ang fuel indicator, speedometer, total odometer, at meron pa ditong only one button to worry about. Pag pinindot mo, makikita mo of course yung mga trip meters niya. Yan o, low, high. Makikita mo yung mode niya. Meron tayo ditong low mode at saka high mode. Tapos sa ilalim niyan, merong indicators like turn signals, neutral indicator, at saka high beam indicator. Kung meron man akong may wish sa motor na to, sana meron siyang built-in na time o kaya kahit gear indicator man lang para alam mo kung nasang speed ka na. Unfortunately, sa carb type wala pa. Napaka-elegante rin na meron siya ditong maliit na Suzuki emblem. Di susi pa ang motor na to, pero meron na din siyang key shutter. Pag sinara mo siya, ayan. Hindi na siya basta-basta masususian ng mga magnanakaw. May magnet combination tayo dito sa susian. Kapag ka binuksan mo siya, itong susi lang na to ang kaya magbukas sa kanya. And of course, meron na siyang lock para sa manibela. So kapag nakalock na yung manibela, hindi na siya maitutuwid. So, iwas nakaw pa rin ang feature na yon. Sa mga switches naman, meron tayo ditong option kung gusto mong patayin ang ilaw mo. Kung nagtitipid ka sa baterya, pwede mong patayin ang ilaw mo. Pwede mo rin siyang meter panel lang yung nakabukas kapag sa gitna. At kapag ka naman nasa dulo, bukas yung headlight. Pero ang standard na nga ngayon is dapat always on ang headlight. Huwag mo na siyang pakialaman. Okay na siya kahit nakabukas, kahit tanghalin tapat or umaga para iwas huli na rin. High beam and low beam, switch, turn signals, busina. Ganito naman yung busina yan na stock. At meron din siyang choke dito. Nakakatuwa kasi nung tinest drive ko siya, akala ko ang taas ng minor niya. Yung pala naka-engage yung choke ko, kaya ang taas ng minor kahit nakahinto ka. So make sure lang aware kayo dito sa part na to, sa ilalim. Sa kaliwang part naman, meron tayo ditong electric start. Napakaganda ng stock na goma para sa handle grips natin and maging sa kanyang mga levers.
For me, hindi ko na ito papapalitan ng pang aftermarket. Siguro lulumayin ko muna itong aking stock kasi maganda naman yung quality niya and mas comfortable ako gamitin ang genuine parts and accessories. Gustuhan ko rin yung kanyang side mirrors, netizens. Hindi siya kagaya ng sa ibang mga motor na sobrang lalaki. Itong isang to very minimalist lang siya. Classic na classic yung datingan niya. Hindi nangangahulugan ng malitang side mirror, hindi mo nakita yung dapat mo makita sa inyong likuran, sa right or sa left, kitang-kita pa rin naman. So, plus point for me yung kanyang useful na side mirrors at stylish pa siya kasi napakaliit niya. So, hindi siya nakakaabala sa aerodynamics ng motor. Gustong-gusto ko rin itong kanyang handlebar, netizens. Yung iba pinapalitan to ng mga gold na volts para mas stylish. Pero as a stock, para talaga meron siyang sariling character na pag nakita mo nga sa mga nagmo-motovlog or nagda-driving test nito, alam mo agad na Raider yung minamaneho. Napakaganda ng origin ng motor na to. Sa experience ko sa 2 linggong paggamit ko ng Raider Carb, netizens, ay nagustuhan ko ang overall experience ko sa motor na to at masasabi kong isa pa rin talaga ito sa magandang options para sa mga motorista or future motorista na nag-aay sa kanilang next motorcycle. Pagdating sa power and acceleration, never ako nabitin sa motor na to at kung gusto mo ng chill riding, kayang-kaya rin niya. Sa riding comfort, nabigla ako na ganun pala kakomportable ang Raider at nag-enjoy ako sa maikling panahon na minaneho ko siya. In fact, ginamit ko siya for everyday use at maging ang aking OBR na si OBR Lourdes ay nagustuhan din ang kanyang riding experience sa motor na to. Kung meron man akong wish sa Raider 150, sana magkaroon na ng ABS version nito para mas safe dahil pag nag-enjoy ka sa throttle at speed ng motor na to, maaring hindi kayanin ng preno kapag kabiglaan. Maraming incidents na rin na na-experience ko siya. And in fact, nung dineliver nga sa amin to, nagkaroon pa ng aksidente halos sa tapat ng aming Nedi shop na naka-Raider 150 carb din. Mag-ingat na lang kayo kung gusto niyo ng motor na to kasi sobrang sarap ng riding experience mo sa kanya, di mo na namamalaya na nagmamabilis ka na pala. For me, sulit na sulit pa rin siyang kunin. Lalong-lalo na yung convenience na kahit saan mong motorcycle shop idaan ang motor na to, kayang-kayang gawain dahil carb type pa nga siya. Yun ay kung kakailanganin mo ng mekaniko dahil napakatibay ng makina ng Raider. Subok na yan at napakarami na ng Raider users natin dyan. Sa mga naka-Raider carb dyan, comment nga kayo sa ibaba kung ano experience nyo sa motor na to. Pero ba kayo mga hindi nagustuhan? At ano yung mga favorite part nyo sa motor nyo? Comment nyo naman sa ibaba. Ikaw, netizens, anong masasabi mo sa Raider carb? Nagustuhan mo ba siya? May iba pa ba kayong motor na gusto mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Ang SRP nga pala ng Raider 150 carb ay 101,900 pesos. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.